Pangalawang Timoteo 3 verse 12 to 14. Gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Samantalang ang masasama ay lalo namang magpapakasama at ang malilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang din. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagtuturo nito sa iyo. Ang espiritu ng Antikristo ay umuusbong na sa bansang Amerika. Kabilang na dito ang education system ng US na hindi na sumasang-ayon sa prinsipyo ng Biblia at sila ay tumatanggi na sa mga makristyanong paaralan. Student teachers from a Christian university are now banned from a public school system. After the district decided last month to reject student teachers from a Christian university because of their biblical values. Arizona Christian University now suing Arizona's largest elementary school district over alleged religious discrimination. Kaya naman ang bansang Amerika ay patuloy sa pagbagsak dahil sa mga nangyayaring ito. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Tunay nga mga kaibigan, binabanggit sa banal na kasulatan na ang lahat ng mga taong namumuhay sang-ayon sa ating Panginoong Hesukristo ay mauusig dahil nung unang panahon ang ating Panginoong Hesus kasama ng kanyang mga disipulo ay nausig din naman. At hindi natin maipagkakaila na ang buhay natin sa mga huling kapanahunan ay mapupuno ng pag-uusig na katulad na lamang na nangyayari ngayon sa United States of America. Kapansin-pansin ang article na ito. Board members sued for religious discrimination after barring student teachers from Christian University. Makikita natin ang babaeng ito na siya ay kabilang sa Board of Directors ng Education sa Arizona. Siya ay isa sa mga tumatanggi na bigyan ng extension ang isa sa mga paaralan sa Arizona na ito ay paaralan ng mga Kristiyano. Ang pangalan ng eskwelahan ay Arizona Christian University. Mapapansin kasi natin sa kanilang mission and vision, ang kanilang influence ay para mag-promote ng biblical truth sa pamagitan ng centrality of family, traditional sexual morality, and lifelong marriage between one man and one woman, sanctity of life, compassion for the poor, a biblical understanding of human nature, an understanding of God's purposes for limited government, personal economic and religious freedom, free markets capitalism, and property rights, natural law and original meaning of the constitutional and judicial restraint, international human rights, and the advancement of freedom throughout the world. Kung ating mapapansin, ito ang mga bagay na ayaw ng Board of Directors ng Arizona dahil isa sa mga nakita nila dito ay yung number 6, understanding of God's purposes for limited government, dahil nais ng ating Panginoon na kung sumasalungat ang mga prinsipyo sa mundo sa prinsipyo ng ating Panginoong Diyos, ay mas mabuting sundin natin ang prinsipyo ng ating Panginoong Diyos na base sa banal na kasulatan. Dahil ang gobyerno ng ating Panginoong Diyos ay mas mataas kaysa sa gobyerno ng tao. At kung ating makikita mga kaibigan, ating papanoorin kung ano ang sinasabi ng isa sa mga board of director ng Arizona Education. While I full-heartedly believe in religious freedom and people being able to practice whatever faith that they have, I had some very concerns regarding looking at this particular institution. Naniniwala raw siya sa religious freedom pero hindi ang Christian freedom. Gusto niya raw ang mga prinsipyo at kung ating ipagpapatuloy na panoorin. My concerns though are our values. And if this institution, when I go to Arizona Christian University's website,
and I'm taking this directly from their website. Above all else, be committed to Jesus Christ, accomplishing His will and advancing His kingdom. I want to know how bringing people from an institution that is ingrained in their values that will very directly, one, impact 3 of your board members who are a part of the LGBTQ community. We have added our pronouns at the dais as solidarity to let our LGBT community know that we stand in making sure that they feel protected. Kung ating mapapansin, ang prinsipyo rin ng Arizona Christian School ay hindi nila sinasang-ayunan ang LGBT community. Nasabi rin ng isa sa mga board of directors ng Arizona School Board na dapat daw ay huwag ituro ang pagkukondena sa LGBT community. At tila baga, mas pinapaboran niya ang prinsipyo ng LGBT community kaysa sa prinsipyo ng mga Kristiyanong pamumuhay. At sabi niya dito mga kaibigan, hindi niya sinasang-ayunan din ang prinsipyo ng mga Kristiyanong edukasyon sa paaralang ito. Ang tanong ay, kung hindi nila sinasang-ayunan ang mga Kristiyanong pagtuturo sa ating mga paaralan, ibig bang sabihin ay nais lamang nilang ituro ang prinsipyo ng tao na sumasalungat sa prinsipyo ng Biblia? So ibig sabihin, ang prinsipyong itinuturo nila ay prinsipyong galing sa dyablo. Kaibigan, nais ng ating Panginoon na kahit anong mangyari ay tayo ay mamuhay na matuwid bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sinasabi sa 2 Timothy, lahat ng nagnanais na mamuhay na matuwid bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo ay makakaranas talaga ng pag-uusig. Ngunit ito ang pangako ng ating Panginoong Diyos na binabanggit sa Mateo 5 verse 10-12. Mapalad ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaarian ng langit. Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Kaibigan, ito ang pangako ng ating Panginoong Diyos na mapalad ang mga inuusig. Ang tanong ay, patuloy ka bang tatayo sa prinsipyo ng Biblia? Tayo manalangin. Ama naming banal makapangyarihan naming Diyos, salamat Panginoon sa inyong pangako na kami Panginoon ay hindi niyo papabayaan. Basta kami ay tatayo sa prinsipyo na nakabatay sa inyong banal na kasulatan, ay hindi po kami matutumba anuman ang gawin ni Satanas sa amin na pag-uusig. Salamat Panginoon dahil mapalad pala ang mga taong nauusig, dahil kami po ay parte na inyong malulhating kaharian. Kaya naman Panginoon, tulungan kami na mamuhay sa prinsipyo sang-ayon sa inyong mga kagustuhan at manatili sa tamang daan. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala sa pangalan ni Jesus. Amen.